Kaugnay po sa programang Paleng QRPH Plus, humingi tayo ng mga paglilinaw mula kay Bernadette Romulo Puyat, Deputy Governor for Regional Operations and Advocacy Sector ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang gabi po ma'am, si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Yes, magandang gabi Dominic Almelor at saka magandang gabi sa lahat ng nanonood sa inyo ngayon. Ma'am, mula po ng ilunsad ninyo itong Palengke QRPH Plus, gaano na po ba karami ang bilang ng mga LGU sa buong bansa na nagpapatupad ng programa, ma'am? As of now, meron tayo 108 LGUs na nagpatupad na, either nag-sign ng nagbigay ng ordinance, nag-sign ng executive order, or talagang minamandate na nila yung kanilang mga palengke na mag-digital payment. Ma'am, kumusta po ang isinasagawa ninyong information and education campaign sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga hirap sa QR code at digital app transactions, ma'am? Whenever we launch the Paleng QRPH, kasama naman dito ang financial education at financial learning sessions para ma-explain sa kanila kung ano yung gusto ng Bangko Sentral at ng DILG para ma-promote natin ang digital payments. Ma'am, sa inyo pong patuloy na pag-aaral tungkol sa tagumpay ng programang ito, kumusta po ang reception at reaksyon ng ating mga kababayan dito sa digital cashless transaction, ma'am? Dominic, ang ganda-ganda ng reception kasi sinasabi nga ng ating mga market vendor, hindi na daw nila kailangan manukli pa. Kasi di ba usually pag cash ang bayad, kailangan magbigay ng change. Hindi na kailangan. Tapos hindi na sila nangangamba na may peking pera. At marami sa ating mga market vendors na gustong-gusto nila pag gumagamit sila ng digital payments, pwede na sila gumawa ng kanilang mga financial transactions, nandun sila sa kanilang stall. Hindi na sila kailangan lumabas pa. Ma'am, doon po sa ating mga kababayang commuter naman, kumusta po ang takbo ng programa? May mga hamon po ba na hinaharap katulad na lang kunyari kung malakas ba yung kanilang data at internet, ma'am? Oo, yun lang ang siguro ang ating problema, yung connectivity. Kaya sa ating Paleng QRPH, yung QR code naman is an option. Kasi lalo na yung mga for example, marami na kasing humahanap na hindi lang cash, naghahanap na ng magbayad ng digital payment. So hindi lang sa ating mga market vendor, but sa ating mga tricycle driver. So masaya sila na kunyari may sumasakay sa kanila or yung mga sa market vendor may namimili. Siyempre pag kunyari maraming gustong magbayad, ayaw na mag-cash, meron silang option na ibibigay. Ma'am, ano po ang suporta ng ating national government sa usapin naman po ng mabilis na internet connectivity para po magtagumpay itong programa ninyo, ma'am? Yung ating, first of all, kapartner natin ang DILG dito. So, hinihikayat niya ang mga LGUs na mag-digital payment na. Kinakausap rin natin ng DICT para syempre kailangan natin ng connectivity, stronger connectivity, para makagamit ang ating mga kababayan ng digital payment. Again po ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang mahahalagang benepisyo nito sa pang-araw-araw nilang buhay, ma'am? Una sa lahat, mas madali ang magbayad dahil hindi na kailangan magdala ng cash. Hindi na rin sila mamumblema sa sukle dahil exact amount na ang ating ibinabayad. Tapos, hindi mo na, ang maganda rin dito, marami kasing lugar sa sa bansa natin na walang bangko or kaya wala silang account. Pag ginagamit mong digital payments ay hindi mo naman kailangan ng bangko physical bank para digital payment. Tapos ang maganda rin nito, the more you use your digital payments, may tinatawag na digital footprint. So pag nakikita na ng mga financial service providers mo na may digital footprint ka, pwede na sila magpautang na walang collateral at sa mababang interest rate. Ma'am, panghuli na lang po, ano po ang magiging ambag nitong programa sa ating ekonomiya, partikular na rin po sa turismo ng bansa, ma'am? Well, ang maganda nga dito, gaya sinabi ko, yung maraming benefits ng cashless payment at ating mga turista, di ba? Lalo na yung mga abroad, di ba? Pag nagbabayad sila, gusto na nila cashless payment. So at least may option na yung ating mga tindera, ating mga toda. Pag mga tourists, pwede nang sila mag-offer ng cashless payments. At gaya ng sinabi ko, mas maganda talaga ito sa isang bansa
di ba yung mga ibang bansa gaya ng Singapore, hindi na sila tumatanggap ng cash, puro cashless na. So at least kasama tayo dito sa Pilipinas na we're promoting digital payments. Marami na rin magkakaroon ng account dahil sa cashless or digital payments. Alright, maraming salamat po BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat. Magandang gabi po, ma'am.